Hindi pa rin makapaniwala ang babaeng si Elena sa nangyari. Kahit na madalas na bukang bibig ni Pancho ang mga tungkol sa aswang, yun pa rin ang unang pagkakataon na nakakita si Elena ng aswang. Isa pang nakakawendang sa kanya ay ang pambihirang katapangan ng kanyang anak. Napangangapa nga siya kapag naiisip na si Hana ay isang albularyo. Maayos ka na po ba? Tumangulang si Elena sa kahumigop ng konti. Mama, aswang po yung umatake po sa'yo. Sila po yung kalaban po ni Lolo. Alam niyo po, hindi na po ako natatakot po sa aswang. Lalo na po pag ikaw po yung naligtas ko po. Hindi napigilan ni Elena ang kanyang sarili. Niyakap niya agad si Hana. Napagtanto niya na hindi talaga mapigilan ng kapalaran si Hana. Kailangan niya lang tanggapin ang katotohanan. Mama, bakit po ikaw umiiyak? Nagtataka ang mga mata ni Hana habang nakatitig sa ina. Sabihin mo anak, anong kailangan kong gawin para makatulong ako sa'yo? Ibig sabihin po, Ma, pumapayag ka na po? Pwede na din po ako maging albularyo? Nasasabik na tinig ng bata nang may malapad pang ngiti. Oo anak, basta ipangako mo sa akin na kapag pasukan na, hindi mo rin hahayaan ang pag-aaral mo. Tsaka palagi kang mag-iingat lalo na kapag wala ako sa tabi mo. Maluhaluhang wika ni Elena. Halos magtatalon sa tuwa ang batang si Hana. Hindi nito inakala na sa wakas ay sasang-ayon rin ang kanyang ina sa kanyang kapalaran. Maraming salamat po, Ma. Pangako po, mag-aaral pa rin po ako. At saka po ipapatanggol ko din po kayo. Napangiti na lamang si Elena noong mga sandaling yun. Pagdating ng tanghali ay may residenteng pumunta sa bahay na mag-ina. Ang iba ay may sakit. Nais nilang ipagamot ang kanilang mga sakit sa batang si Hana. Sandali lang, bakit ba kayo nandito? Tanong ni Elena habang nakadungaw sa bintana. Ang anak mo, isa siyang albularyo. Matutulungan niya kami. Magpapagamot kami. Sigaw ng isang lalaki. Kumalat kasi sa kanilang lugar ang pagiging marunong ni Hana sa pag-aalbularyo. Lalo pat alam ng mga tao na si Hana ay apo ng namayapang albularyo na si Pancho. Isinarado ni Elena ang bintana dahil hindi niya alam ang gagawin. Tumingin siya kay Hana. Baka sa mukha ng bata na handa siya sa mga sandaling yun. Kaya mo bang gamutin ang mga sakit nila anak? Binasa ko po yung sa libro, kaya matutulungan ko po sila. Pambihira kang bata ka. Paano kinaya ng utak mo na isalpak lahat ng kaalaman ni tatay? Hay, sige na nga. Sabi ni Elena at muling binuksan ang bintana. Isa-isa niyang tiningnan ang mga taong naghihintay sa labas. Pinakiramdaman muna niya kung ang lahat ng nandoon ay walang maaring gawing masama sa kanyang anak. O sige, pero isa-isa lang. Isa lang ang papasok at bawal ang makulit. Natuwa ang mga tao sa sinabing yun ni Elena. Isa-isang pinapasok ni Elena ang mga tao. Sinimula ng batang si Hana ang panggagamot. Humanga si Elena sa kanyang anak dahil parang sanay na sanay ang bata. Para bang matagal lang ginagawa ni Hana ang panggagamot kung kumilos. Habang pinanunood ni Elena ang kanyang anak, hindi niya maiwasang hindi umiyak sa tuwa. Naging maayos naman ang panggagamot ni Hana. Hindi naman komplikado ang mga sakit ng mga tao kaya hindi nahirapan ang bata. Inabot sila ng hapon sa panggagamot. Nang sasapit na ang gabi, may isang lalaki na nasa tapat ng kanilang bahay. Nakatayo lamang iyon at gustong lumapit. Si Elena ang nakakita sa lalaking yun. Gusto sanang lapitan ni Elena kaso nakita niya may tuyong dugo sa damit nito. Bigla na lamang pumasok sa isipan ni Elena
ang aswang na muntikan ng umatake sa kanya. Pero sa halip na tawagin ang anak, ay hinayaan niya na lamang na makalayo ang lalaki. Masama ang titig ng lalaki sa kanya. Nasa mga mata ng mga yon na tila nagbabanta. Bumalik na lamang ang babae sa loob ng bahay. Sinubukan niyang isantabi at kalimutan na lamang ang nangyari. Anak, hindi ba sumasakit ang ulo mo dahil sa dami ng nagpapagamot sa'yo? Hindi naman po, Ma. Masaya naman po ako eh. Gagamitin ko po yung natutunan ko po. Magaling na po ako maging albularyo. Anak, malayo ka pa sa kalingkingan ng lolo mo. Pero anak, isa ka ng albularyo. Yay! Salamat po, Ma! Matapos maghapunan ay nauna nang nakatulog si Hana. Pagod na pagod ang bata sa dami ng kanyang nakasalamuha nung araw na yun. Samantala, nananatili pa ring mulat ang mata ni Elena ng mga sandaling yun. Hindi siya dinadalaw ng antok dahil sa kanyang mga iniisip na kahit pa pumayag siya sa gusto ni Hana, hindi niya pa rin maiwasang hindi mag-alala. Habang nagmumuni-muni, nakarinig si Elena ng mahinang kaluskos. Sinundan ang mga kalabog sa labas ng kanilang bahay. Bumangon si Elena sa higaan. Dahan-dahan niyang sinilip sa bintana kung ano ang nasa labas. Nang sipatin niya, naroon ang nakita niyang isang pusang itim. Nakatingin din sa kanya na tila ba nanlilisik ang mga mata. Malakas ang kutob ni Elena na aswang ang pusa na yun. Kaya para makasiguro, kumuha siya ng bawang at asin. Matapang siyang lumabas ng bahay. Ngunit wala na ang pusang itim na kanyang nakita. Sa mga pagkakataong yun, mas lalong nadagdagan ang kaba ng babae. Babalik na sana siya sa loob nang may makita siyang isang nilalang na nakasilip sa silong ng kanilang bahay. Pangit ang mukha ng nilalang na yun at nakalabas ang mahaba nitong tila. Huwag kang lalapit sa akin. Hindi makapasok ng bahay si Elena dahil sa direksyon ng pinto na nakapwesto sa aswang. Idagdag pa sa mga sandaling yun ang hindi makasigaw ang babae. Dulot iyon ng matinding takot na parabang napapaurong ang dila niya. Nang lulundagan na sana siya ng aswang, ay biglang dumungaw sa bintana si Hana. Nagulat na lamang si Elena nang may makitang hawak-hawak na latigo ang bata. Namukhaan ni Elena ang latigo na yun dahil pagmamay-ari iyon ng kanyang ama. Ang latigo ay yari sa buntot ng pagi. Layuan mo yung mama ko! Napalingon ang aswang sa bintana. Tumakbo naman palabas ng bahay si Hana. Hinagupit nito ng latigo ang aswang. Hindi yun tinamaan dahil mabilis itong nakailag. Lumapit naman agad si Hana sa kanyang ina. Samantalang ang aswang naman ay bumalik sa silong ng kanilang bahay. Maayos ka lang po ba? Ayos lang ako, anak. Pero anak, nag-aalala ako sa'yo. Huwag na po kayo mag-alala. Kayang-kaya ko po sila. Ikaw ang aswang! Lumabas ka dyan! Lumaban ka sa akin! Naririnig nila mula doon ang atungan ng aswang na tila ba galit na galit sa kanilang dalawa. Anak, tumawag na kaya tayo ng barangay? Hindi naman kumontra pa ang bata. Umalis sila doon at dali-daling pumunta ng barangay. Inireport kaagad ng mag-ina ang insidente. Nang balikan nila ang kanilang bahay, wala na silang naabutan. Tanging mga bakas na lamang ng paa sa putik ang kanilang nakita. Sa mga sandaling yun ay may naiwang 2 tanod sa tapat ng bahay nila Elena. Nagbabantay ang mga yun hanggang mag-umaga. Pagsikat ng araw, pumutok at kumalat na naman ang balita. Laman ng usapan ang walang kamatayang kwento ng aswang.
Mama, parang kilala ko po kung sino po yung aswang. Napahinto sa pagsasandok ng kanin si Elena nung umaga na yon at pabulong na nagtanong. Sino anak? Sabihin mo. Hindi ko po alam yung pangalan, pero nakikita ko po siya po dito. Matuturo mo ba siya sa akin kung sakaling makita mo? Tumango ang bata. Pero ma, wag na po kayo magingay po ha. Baka malaman po ng aswang. Sandali nga anak. Paano mo ba nalaman na iyon ang aswang? May nakita po ako lalaki noon. Tingin ko po siya po yung aswang. Napaoo na lamang si Elena. Humanga naman ang babae dahil sa pananalita ni Hana na parabang matanda na kung mag-isip. Makalipas ang ilang oras ay nagpaalam na ang bata na lalabas. Bibili lamang ito ng paborito niyang chichirya. Kampante naman si Elena dahil tirik naman ang araw ng mga sandaling yun. Habang naglalakad si Hana sa kalye, ay napansin niyang may nagkakagulong tao sa isang bakuran. Paglapit niya roon, nakita niya ang mga alagang kambing na wala ng buhay. Wakwak ang tiyan nito at nakahilata sa lupa. Ano po nagyari? Tanong ni Hana sa mga tao. Nakaramdam ng kaunting gaba ang bata nang malaman na ang mga kambing na yon ay biniktima pala ng isang aswang. Nilibot na naman ni Hana ang kanyang paningin sa paligid pero wala siyang nakitang kahina-hinala. Nagmamadaling umuwi ng bahay ang bata. Naghanda siya ng mga gamit para pagsapit ng gabi. Nakaramdam kasi si Hana na hindi natutuwa ang aswang. Gumagawa na iyon ng karahasan para iparating ang mensahe sa kanya. Anong ginagawa mo anak? Tanong ni Elena nang abutin niya ang bata na may nilalaga. Gumawa po ako ng langis ma, para makita natin kung may aswang. Nakangiting paliwanag ng bata. Paano mo tatalunin ang aswang? Kaya mo ba? Biglang natahimik ang bata. Sa murang edad ay napagtanto niya agad na wala siyang konkretong plano. Para kasi sa kanya, tila nakikipaglaro lang siya sa aswang na yun. Hindi ko po alam, pero susubukan ko po. Ililigtas ko po kayo ma. Napailing na lamang si Elena. Nag-aalala naman siya kay Hana dahil sa mga maaaring mangyari. Makalipas ang halos 1 linggo. Himala namang wala nang nagparamdam na aswang sa kanilang lugar. Samantalang nagpatuloy si Hana sa panggagamot. Sa mga nagdaang araw ay mas lalo pang dumarami ang naniniwala sa kakayahan ng batang manggagamot. Tuluyan ang nakilala si Hana, hindi lang sa kanilang lugar, maging sa kanilang barangay na rin. Bagay na mas lalong ikinatatakot ni Elena. Magpahinga ka na muna. Bukas ka na tumanggap ng mga gagamutin mo. Bata ka pa, hindi mo dapat isasagad ang sarili mo sa pagod. Paalala ng babaeng si Elena. Opo ma, maraming salamat po. Nakangiting wika ng batang si Hana. Pinauwi na muna ni Elena ang mga naghihintay sa labas. Maya-maya pa, ipinagluto na muna ni Elena ang kanyang anak. Kahit paano ay may kinikita na sila dahil sa panggagamot ni Hana. Kumain ka. Kailangan mong maging malakas. Baka ikaw magkasakit. Masyado ka nang napapagod. Napansin ni Elena na tila tumahimik ang bata. Nanlaki ang mga mata ni Elena nang makitang tumumba si Hana sa inuupuan nito. Mabuti na lamang ay mabilis siyang nakakilos kung kaya't nasalo niya ang kanyang anak. Hana, anong nangyari sa'yo? Nang mahawakan ni Elena ang pisngi ng bata, ay mataas ang lagnat ng bata.
Inihiga niya ito sa papag at kumuha ng maligamgam na tubig. Sinubukan niyang gisingin si Hana, ngunit wala talaga itong malay. Pinunasan ni Elena ng bimpo na may maligamgam ang katawan ni Hana. Nako, bakit ang taas ng lagnat mo? Hindi malaman ni Elena ang gagawin. Nang sumapit ang kinagabihan, mas lalo pang uminit ang katawan ng bata. Nagdesisyon si Elena na dalhin sa malapit na klinik si Hana. Ngunit nang lalabas na siya ng kanilang bahay, bigla namang nagparamdam ang aswang. Nagtayuan ang mga balahibo ni Elena. Dumaliw agad ang kaba sa kanyang sistema. Lalo na nang marinig niya ang atungal ng aswang sa paligid. Panginoon, tulungan mo ang anak ko. Bulong na lamang niya sa kanyang sarili. Nanginginig ang kamay ng babae. Hindi niya alam kung paano haharapin ang aswang, gayong wala naman siyang alam sa pag-aalbularyo. Napadako ang kanyang tingin sa mga kagamitan ng bata. Nakita niya roon ang latigo na yari sa buntot ng pagi. Kinuha niya iyon bilang proteksyon sa maaring pag-atake ng aswang. Nakiramdam si Elena noong mga sandaling yun, hanggang sa narinig niya ang kaluskos sa tapat ng silid ng bata. Tila ba bubutasin ng aswang ang bubungan. Kung sino ka mang aswang ka, hindi ka makakalapit sa anak ko. Magkakapatayan muna tayong dalawa. Pagbabanta ni Elena. Pinilit na lamang niya na maging matapang. Sa mga pagkakataon na iyon ay mas lalong naramdaman ni Elena ang presensya ng aswang. Palipat-lipat iyon kung saang-saang parte ng kanilang bahay. Puntirya talaga nito ang batang si Hana. Nagmamadaling kumuha ng bawang at asin ang babae. Inilagay niya iyon sa katawan ng bata. Maya-maya lamang ay biglang nawala ang mga kaluskos. Akala ni Elena ay umalis na ang aswang. Ngunit nagkakamali siya ng akala. Bigla na lamang kumalabog ang bintana. Mula doon ay nakita ni Elena ang pangit na mukha na nakasilip. Dahil sa taranta ay hinambalos na lamang ni Elena ng latigo ang bintana at bahagyang tinamaan ang aswang. Umalis ito sa bintana. Narinig na lamang ni Elena na nasa mismong pintuan na yun ng kanilang bahay. Inaalog ang pinto na tila ba pinipilit itong buksan ang kandado. Malakas. Naglalaglagan ang mga nakasabit. Nang sulyapan ni Elena ang anak niya ay wala pa rin itong malay. Tila nag-aapoy ang katawan ng bata dahil sa lagnat. Palakas ng palakas ang pagkalabog ng pinto sa sala. Kakaunti na lamang ay mawawasak na yun. Kaya wala nang nagawa pa si Elena, kundi isarado naman ang pinto ng kanilang kwarto. Tuluyan ang nawasak ng aswang ang pinto sa sala. Dahilan para piliing magbukbok ng babae sa kwarto. Hanggang sa makarinig na lamang siya ng katok. Mabilis ang ginawang pagkatok na para bang bubutasin ang pinto. Hindi makasigaw si Elena para makahingi ng tulong. Tila umikli na naman ang kanyang dila. Ang tanging na lamang niyang nagawa ay nagdasal at tawagin ang pangalan ng Diyos.